Okay, so magandang gabi po sa ating lahat dito sa Pilipinas at muli isang pagbati sa lahat ng mga nasa ibang bansa na ito'y inaabot ng tinig. Magandang isang mapagpalang araw sa inyong lahat. So muli tayo po ay magpasalamat dahil sa pagkakataon na tayo muli ay magsama-sama upang patuloy ang ating pong pagsasaliksik hinggil po sa mga katotohanan na ito ay magbibigay kalayaan sa bawat isa sa atin, sa ating paglalakbay. Sa daigdig na ito ay makakamtan po natin ang tagumpay na matawid ang daigdig na ito hanggang sa kaharian ng Diyos. Kaya ihanda po natin ang ating mga sarili at hayaan natin na tayo po ay makapailan lang sa lampas ng ating limitasyon upang lubos na maunawaan po natin ang bawat mga katotohanan na ito ay kailangan po natin na isakatuparan sa ating mga buhay. Kaya muli po ay sa Ephesians chapter 2 verse 1 hanggang 5 o hanggang 3 na lang muna. King James Version. And you has he quickened who were dead in trespasses and sins, wherein in time past you walk according to the course of this world, according to the prince of the power of the air, and the spirit that now worketh in the children of disobedience, among whom also we all had our conversation in time past, in the lust of our flesh, fulfilling the desires of the flesh and of the mind, and were by nature the children of God, even as others. Father, thank you for this scripture that you have opened unto us today. I pray, O God, to continue, Lord, na alisin lahat ng mga tabing na ito'y nakatakip, Panginoon, sa mga katotohanan na nasa likuran ng kasulatan na ito, na patuloy, Panginoon, Lord God Almighty, na magliwanag sa aming mga daraanan, sa aming patuloy na paglalakbay, Panginoon, ay magdadala ng tagumpay namin, Panginoon, na tahakin, Panginoon, ng daigdig na ito hanggang sa iyong kaharian. Salamat po, even your holy presence, O God. Kami lubos na nagpapasalamat, Panginoon, maging ang bukas na pintuan ng kalangitan, Panginoon. Lord God Almighty, upang kami ay malaya, Panginoon, na kapit kamay, Panginoon, Lord God, na maging isa in your holy presence all day long. Salamat din, even the presence of all your heavenly hosts, na pinamumunuan ni Angel Michael at Angel Gabriel. I pray, Father God Almighty, na ito ay patuloy, Panginoon Lord God, na to encamp us, O God, against all the enemies. And I pray to protect everyone, Lord God Almighty, as this topic is going to be revealed, Panginoon Lord God Almighty, that the deeds of darkness ay ma-unveil, Panginoon. Salamat po at we give you praise, we give you glory, Lord, the most wonderful name, Lord and Savior Jesus Christ. Amen and amen. Okay, so ang ating pong topic for today ay about the releasing from captivity of Satan's domain. So, kailangan maunawaan po natin na yung kalalagayan natin pagkatapos na nagkasala ang ating ninuno. Dahil tandaan po natin na nung nilikha po ang Diyos ang tao, ay ito po ay nilikha niya na kawangis niya at pinagkalooban niya ang tao ng puso na nanggaling po sa kanya. Kaya yun po yung spirit. Kaya po yung kanyang nilikha, spirit, soul, and body. Kaya lang, nung pong nagkasala ang ating ninuno at mas higit na binigyan niya ng pagkakataon yung tinig ng estranghero kaysa yung sundin, yung utos ng Diyos sa kanila, ay doon po nahulog ang tao. Kaya bago mailabas sila Adan at Eva, ay sinabihan na ng Panginoon sila. Nang sabi ng Panginoon kay Adan in Genesis chapter 3
verse 17, nang sabi niya, dahil sa iyo, Adan, pinakinggan mo ang tinig ng babae, kung sabi niya, cursed is the ground and sorrows you shall eat all the days of your life. Na kung ipagpapatuloy po natin doon sa 18 to 19, nang sabi po ng Panginoon, thorns and thistles you shall eat, it came from you, and you shall eat the herbs of the field. And you shall eat bread through the sweat of your face, till that body shall return to the ground where it came from. So dito makikita po natin na noong nagkasala ang ating ninuno, ay napalabas na sila mula doon sa paraiso. Actually, yung paraiso po ay hindi po sa kabuuan ng planet Earth, pero ang layunin ng Diyos na sana kung ito'y nagtagumpay, yung kanyang nilayon ay ang buong planet Earth supposed to be ay ma-establish as a paradise, a miniature of heavenly paradise. Kaya nga, kailangan nung gumawa siya ng tao ay dito niya inilagay sa paraiso, a part of this planet Earth, na hindi po itong kabuuan nito. Kaya sinabi niya, go be fruitful and multiply and replenish the earth. Na habang dumadami yung mga tao na ito'y bunga ng kanyang pagkalikha kina Adan at Eva, na ito'y kawangis nila, ay dito mare-replenish. Sila na yung magpapatuloy na maikumpleto ang buong planet Earth as a paradise. Kaya lang, nung nagkasala sila, ay napalabas sila dito sa paraiso. At yung spirit ay bumalik po sa Diyos. Kaya po yung sinabi ng Panginoon na curse is the ground, ibig sabihin na ang kaparusahan ng pagsuway ng ating ninuno ay kamatayan. Kamatayan dahil wala na tayo sa piling ng lumikha. Maraming ipinanganak na mga tao na nasa labas na wala na sa piling ng nilikha. Bakit? Dahil yung mundo na kinasadlakan natin nung mapalabas ang ating ninuno mula doon sa paraiso, ay dito na po naghahari si Satan dahil nakuha po niya yung legality. Paano niya nakuha yung legality? Dahil nung likhain ng Diyos ang tao, kumuha po ng alabok. At yung alabok ay ginawa niyang hugis tao at dito niya inilagay yung kaluluwa. Pagka sinabi kong kaluluwa, tao, at nilagyan niya ng puso o the espiritu mula sa Diyos upang itong tao ay makikilala niya ng lubusan yung lumikha at magkaroon ng personal na fellowship ng tao at sa Diyos araw-araw doon sa paraiso. Yun po yung layunin ng Diyos. Kaya lang, nung nagkasala na sila, yun na po, nawala, na bumalik po yung spirit sa Diyos, yung puso nawala, kaya yung soul and body na lang ang natira. Kaya nakuha ni Satan na yung, nung sinabi ng Panginoon go be fruitful and multiply and replenish the earth and take dominion, ibig pong sabihin na yung physical na katawan na galing sa lupa, ay ito yung magiging simbolo ng sinuman maghahari o maghahari sa planet Earth bilang paraiso sana. So ang binigyan ng Diyos ng kapamahalaan na maghari at magbantay sa planet Earth, supposed to be ay ang nilalang na may katawang lupa, walang iba kundi tao. So dito nung nalinlang ang ating ninuno at sinudot nila yung tinig ng estranghero, walang iba kundi si Satan na pumasok sa serpent, dito na po nakuha ni Satan yung legality. Na siya na yung, imbes na tao ang maghari, siya na yung naghari. Ginamit na po yung physical na katawan. Bakit? Dahil yung sabi ng Panginoon, curse is the ground, ibig pong sabihin na
penalty ay kamatayan or completely separation from God. Kaya makikita po natin na itong physical na katawan ay ito na po yung hawak ni Satan na nagbigay sa kanya ng kapamahalaan to exercise his legal dominion sa planet Earth. Kasi itong katawan na ito, kabahagi ng galing sa lupa, at yun yung sabi ng Panginoon, cursed is the ground. Ibig sabihin na yung buhay nating physical ay dito na po tayo namulat at naalipin, dito na naghahari si Satan. Kaya namumuhay tayo sa sumpang buhay, na isumpang buhay. Kaya nandoon yung sabi ng Panginoon sa verse 19 in Genesis chapter 3 verse 18, nang sabi niya, thorns and thistles shall come forth from you, and you shall eat the herbs of the field, and you shall eat bread through the sweat of your face, until that body shall return to the ground where it came from. So ibig sabihin, na naging mortal na, yung immortal na katawan supposed to be, dahil po nawala na po yung magpipreserve, magpapanatili sa tao na ito ay mamuhay in paradise sa walang hanggang buhay dahil nagkasala ang ating ninuno. Kaya bumalik po, kaya yung katawan nagkaroon na po ito na po ay mortal o may kamatayan na. So yun po yung ibig pong sabihin na yung death penalty na sinasabi na curse is the ground, lahat ng mga mabubuhay at ipapanganak sa daigdig na ito ay mabubuhay sa buhay ng kamatayan. Ibig sabihin, wala nang ugnayan sa Creator, wala nang ugnayan sa Diyos. Kaya si Satan na ang naghari, at itong binasa ko na bersikulo ay pinapakita ni Pablo kung paano kinontrol ni Satan ang tao sa pamamagitan ng physical na katawan, the flesh of man. Kaya magkikita natin, ulitin ko, nabasahin ko po sa inyo, and you has he quickened who were dead in trespasses and sins, wherein in time past you walk according to the course of this world, according to the prince of the power of the air, the spirit that now worketh in the children of disobedience, among whom also we all had our conversation in time past, in the lust of our flesh, fulfilling the desires of the flesh and of the mind, and were by nature the children of wrath even as others. So ibig pong sabihin, na dito po ginamit ni Satan yung physical na katawan as his legal authority. At through the five senses ng ating katawan, dito po ay naibilanggo, nailagay ang tao o kaluluwa sa ilalim ng pamunuan ng laman na ito kumupkup sa tao, bumilanggo sa tao, the lust of the flesh, the lust of the eyes, and pride of life. So, kaya ito po yung nangyari. Kaya, noong pisa pa lamang, ay namuhay na tayo sa sumpang buhay. Na ito yung ating pinoprotektahan ngayon. Dahil kung hindi mo protektahan at magkasakit yan, ibig sabihin, ikaw na nakabilanggo sa loob na tao, ikaw ay magdurusa. Kaya dito na tayo inalipin ni Satan na mai-focus ang ating attention sa naisumpang buhay. Na dito na makikita natin dahil sa kawalan ng ugnayan sa Diyos at dahil sa nababasa sa Biblia lamang, ay dito na natin ina-assume na sa mga nasusulat ay dito ay naka-address sa atin, kaya tumatawag tayo sa Diyos. Pero tandaan po natin na nung tayo po ay nahulog ang ating ninuno mula doon sa pagsuway nila, mula sa paradise, ay dito nawalan na ng jurisdiction ang Diyos.
Dahil si Satan na po ang nakahawak ng legality to exercise his dominion. Kaya lang hindi niya makokontrol ng lubusan ang mga tao dahil may kaisipan. Kaya lang yung kaisipan is limited. Kaya walang magawa ang kaisipan kundi magpasailalim kung saan tayo ipinanganak doon sa law of the flesh. At dito na kinontrol tayo ni Satan na iba't ibang mga spirit ang siyang nagdala sa atin. Nagmumotivate sa atin na ang sabi po rito, in time past you walk according to the course of this world, according to the prince of the power of the air. Mga demonyo na nasa hangin, the spirit that now worketh in the children of disobedience. So ibig pong sabihin na nandun na po ang pagsuway ng tao. Kung ano yung gusto niya, yun na lang ang nasusunod. Kaya kung minsan sasabihin natin, lahat ng mga ginagawa natin, lahat ng mga tagumpay natin sa daigdig na ito, ay ina-address natin na ang Diyos ang nagkaloob. Pero sabihin ko po sa inyo, hindi po nakikipag-compromise ang Diyos upang pagtibayin ang ating buhay physical na ito ang nagbibigay ng kapamahalaan kay Satan. Kaya makikita po ninyo na wala na pong jurisdiction ng Diyos sa buhay natin. Kaya lang, habang tinitingnan niya ang mundo, ang planet Earth, dahil ang sabi ng Biblia, the earth is the Lord and the fullness thereof. Kaya lang naibigay yung kapamahalaan kay Satan dahil sa pagsuway ng tao. Kaya dito makikita po natin na ang Diyos ay meron siyang nakita na pwede po niyang gamitin para restore niya ang planet Earth sa kanyang paghahari. Walang iba kundi ang una ay yung kapatid ni Cain, si Abel. Pero ginawa ni Satan, ginamit niya si Cain para putulin yung ugnayan ng tao sa Diyos, pinapatay niya si Abel. Ganon din noon panahon ni Seth. Dahil ng anak ni Adan at Eva, marami pong mga lahi ang naipanganak mula sa kanila. So, at maging yung mga demonyo, nahulog na mga anghel na naging demonyo, ay sila ay mistulang mga tao, kaya inasawa nila ang mga kababaihan. Kaya nagkaroon na po ng mga pagdami ng mga anak. Genesis chapter 6. Marami ang nagdami ng mga anak, kaya ang dami ang mga tao nung panahon na yun. Kaya lang, nakita ng Diyos na lahat ng mga ipinanganak, mga tao na nandito sa daigdig ay wala nang makita ng Diyos na mabuti, kundi puro masasama ang nasa kanilang puso at kanilang kaisipan, at lahat ng kanila lumalabas sa kanilang mga bibig ay puro masasama. Kaya dito po nagsisi ang Diyos kung bakit niya nilikha ang tao. Kaya dito ay sinabi niya na lilipulin niya ang mundo, ang lahat ng mga nilalang. Uubusin niya lahat sa pamamagitan ng baha. Pero noong ito ay kanyang isa sa katuparan, may nakita uli na isang tao na ito ay pwede pa niyang isalba ang mga taong ito sa pamamagitan ng pagpapagawa niya ng arko. Kaya doon sa arko, doon sa tagiliran ng bundok niya ginagawa, kaya itong mga tao na milyon mga tao at sa dami, ay tinatawanan si Noah. Sinasabi na si Raulo. Pero tandaan natin na hindi po nagkulang ang Diyos kahit na nilayon niya na ubusin na ang mga tao, pero nagbigay pa rin ng babala dahil yung paggawa ni Noah ng arko, dahil siya yung nakita ng tao na sumusunod
sa Diyos, sa Kanya, ay dito na nag-umpisa yung Kanyang pagbibigay babala na may darating na delubyo. So, 120 years na ito ay ginawa ni Noah, yung arko. Kaya nung dumating na ang baha, sakalang sisisigaw na ang tao nung andun na yung delubyo. Pero sabi ng Diyos, isara mo na yung arko. Kaya nung nagsisisigaw sila at pinabubuksan yung pintuan ng arka, sabi ni Noah, hindi na pwede dahil kung ano ang isinara ng Diyos, walang sino man na ang makakapagbukas. So ganun din po sa panahon natin. Kaya makikita po ninyo na lahat ng mga tao ay nasa kontrol ni Satan. Kaya nung nanganak yung mga anak ni Noah, yung tatlo, ay yung mga lahi ni Japhet ay dito nag-umpisa na naman ang mga hintil. Kaya dumami ang mga hintil. Dahil doon sa pagdami nila, dito na inorganize ni Satan ang mga hintil upang gumawa ng arko sa pamamagitan ni Nimrod, the greatest hunter of the world. Kaya na-organize yung mga tao na magkaroon ng iisang salita, iisang isipan, iisang layunin. Hindi sila nagkakahiwa-hiwalay. Kaya nakita ng Diyos na dahil doon sa kanilang aspeto na hindi na may iisang isipan at iisang salita, one word and one language, sabi ng Panginoon, walang makakahadlang sa kanila sa anumang kahit imaginin nila na gagawin ay mangyayari. Kasi yun yung layunin ni Satan na gusto niyang umupo, meron siyang pamunuan. At dito, i-preserve na itong mga tao upang itong planet Earth ay kanya pong makonquer. At nakonquer nga niya dahil nakuha niya yung katawan ng tao. Kaya makikita po ninyo na noong una pa man ay andun na yung sumpa. Kaya lang nakakita na naman ng Diyos ng isang tao na ito ay maaari niyang gamitin para makapagtaguyod ng kanyang bayan na hindi kabahagi sa buhay na namumuhay sa naisumpang buhay. Na ito yung nakagisnan po natin. Kaya pagka sinabing naisumpang buhay na yung sabi ng Panginoon na ang sabi niya, thorns and thistles shall come forth from you, and you shall eat the herbs of the field, and you shall eat bread through the sweat of your face. So, ibig sabihin, na dito na po tayo maglilingkod kay Satan sa pamamagitan ng pagsusuporta at pagpapatibay natin sa buhay na pisikal. Kaya po dilid lang po tayo. Dito na tayo kinontrol ni Satan sa katawan na ito. Ayon sa Ephesians chapter 2 verse 2 to 3, na ang sabi po niya rito, na ang yung pag-uusap, sabi niya, ay walang iba kundi yung mga pita ng inyong mga laman. At yun yung pinag-uusapan ng lahat. At ang sabi, upang ganapin ang ninanais ng laman at ang kaisipan. At kayo ay ang iyong kalikasan ay mga anak ng pagkagalit, even sa mga iba. So ibig sabihin, kaya nandun yung hindi nagkakaisa, nagkakawatak-watak ang tao, andun yung away-away, andun yung mga sigalot, na akala, uy, mas matuwid ako kaysa sayo. Wala akong kasalanan, ikaw kasi nagkasala. Yun na po yung bunga ng kamatayan.
wala nang direksyon, wala nang mapinpoint na pinagmulan ng buhay na ito ay dinaranas ng mga tao. Hindi na nila mapinpoint si Satan, hindi na nila mapinpoint that we are living under the kingdom of Satan through the law of the flesh, dahil dito niya tayo binilanggo. Kaya nga sinabi ng Panginoong Yesus na siya ay parang magnanakaw, dahil pumasok sa buhay ng tao na hindi siya nagpakilala. Kaya nga ang tao ay nag-aaway-away, akala nagkakamali. Kaya nga kung titingnan po natin yung isang babae na tumakbo sa harapan ng Panginoon, na hinahabol ng mga Hudyo, na siya ay naaktuhan nila na gumagawa ng makikipag-apid. Kaya babatuhin sana nila ng bato, dahil yun yung batas ni Moses, tumakbo sa harapan ng Panginoon. Kaya nung nandun siya, sabi ang mga Israelitas na huli namin siya na gumagawa ng ganito. Anong ginawa ng Panginoon? Nagsulat siya doon sa lupa at nagsalita. Ang sabi niya, kung sinuman sa inyo ang hindi nagkasala, siya ang unang bumato sa kanya. So ibig pong sabihin na lahat na yung kanyang bayan at tayo ay nahulog na sa mundong ito at namuhay, na ipanganak na sa mundong ito nang galing sa lupa. So lahat ay nasa alipin na ng kasalanan. Hindi natin gusto na magkasala, pero yung batas na kinabibilangan natin, na yung law of the flesh ay may batas na law of sin and death. Kaya wala tayong magawa. Kaya lang yung kaisipan ng tao ay limitado kasi at mapurol kung ano yung nakikita niya, kung ano yung naiisip niya. Ipinaglalaban niya yung kanyang sarili. Di ba? Nagkasala yan, iwanan mo yan. Di ba? Hali kayo rito. Makikinabang kayo sa akin, marami kaming pera. Di ba? Ganun yung mundo. Kaya nga sinasabi rito ni Pablo na ganito ang mga conversation ninyo. Sabi niya, sa mga nakaraang panahon na kayo ay nag-uusap sa mga pita ng laman. Pita ng laman, pagkain, inumin, lahat na yan. Pera, mga pita ng laman. Ito yung pinag-uusapan ng buong mundo. At ito rin ang dahilan kung bakit magkakaroon ng digmaan dahil sa physical na katawan. For the destruction of physical body. Na ito yung ninanais ni Satan dahil alam ni Satan na sa impyerno siya pupunta. Kaya ito'y ginagawa niya para mananatili na ang tao ay mamumuhay dito sa naisumpang buhay. Dahil ito yung kanyang stronghold sa buhay ng tao. Dito tayo nagkaroon ng pagkabilanggo. We are captive, na tayo po ay captivated sa katawan na ito. Na dito nag-ahari si Satan. Ignorante ang tao. Dahil ginagamitan ng kanyang kaisipan kung ano yung nakikita niya rito. It is only the righteousness of the flesh. Kasi kinukontrol ni Satan ang tao through the law of the flesh, law of the lust of the flesh, the lust of the eyes, and pride of life. Kaya hindi magpapatalo, lalo na kung may kakayanan na himukin ang mga tao na kumampi rito, ginagawa ng tao. Yun po ay satanic way. Yun po yung bunga ng kamatayan na ito yung kinagisnan natin. Kaya makikita po natin na noong nakita niya ng Diyos si Abraham, at through Abraham ay dito po naka-establish ng Diyos ng kanyang bayan. Yun yung 12 tribes of Israel.
na ito ay kanyang minumotivate para hindi sila madamay at masama na mamuhay sa nasumpang buhay na itito nagahari si Satan. Kaya binibigyan ng Diyos sila ng kanilang tuntunin. Kaya nung mag-establish at nung lalabas ang kanyang bayan doon sa Egypt, doon na po ibinigay ng Diyos yung batas kay Moses. Yung 10 utos. Na dito na ay para kanilang tuntunin. Pero hindi lamang yun yung batas na kailangan nilang sundin, pati yung mga salita na ito ay binabanggit ng Diyos sa mga propetas. Kaya nga, yung batas ay dalawa po yon, oral and written. So, ang problema, dahil itong mga Israelitas ay itong paglalakbay nila sa daigdig na ito, nakita nila yung mundong kinaroroonan natin. Kaya sila ay lumabag. Dahil minotivate ni Satan yung kanilang atensyon sa mundo na kinaroroonan natin. Kung maalala nyo, nung ma-encounter ng Panginoong Yesus, si Satan, after na nag-ayuno siya ng 40 days, at nung nandun na siya, diba, tinutokso ni Satan, nang sabi niya, gutom ka. At sabi ng kasulatan na ikaw ay pwede mong gawin yung bato na tinapay. Pero nung sabi ng Panginoon sa kanya, men shall not live by bread alone, but by every word that cometh out from the mouth of God, that proceedeth out from the mouth of God. So hindi niya sinabi that men shall not live by bread alone, but by every word that written in the book of life. Hindi po. Proceeded out from the mouth of God. Kaya magkikita ninyo, ang sabi ni Satan, dinala niya doon sa pinaka ng building at sabi niya, tingnan mo, ang lahat ng ito, sabi niya, the splendor of this world, kung magpatira pa ka sa akin, ibibigay ko lahat ito sa iyo. At iyon yung nakikita ng marami. Dahil hanggat hindi tayo nakakalabas sa sumpang buhay na ito, ang ating pag-asa at ang ating mga tinitingnan para makipag-ugnayan sa Diyos ay yung magtagumpay tayo sa physical na buhay. Pero hindi ikaw magtatagumpay kundi si Satan upang dalhin ka sa apoy ng impyerno. Kaya makikita po ninyo, nung nagkasala ang kanyang bayan, dumating sa kanila yung curse of the law. Pagka sinabing curse of the law, ang penalty nila ay kamatayan. Ibig sabihin, mahuhulog sila at maisasama sila sa kingdom ni Satan na kinaroroonan natin. Kaya nandun na yung sumpa. The curse of the law. Kaya nga, sabi ng Panginoon, nung nandito siya, ay upang palayain sila sa sumpa. Kaya nga sinabi ng Panginoon, na hindi ako pumunta rito upang wasakin ang batas at ang mga propetas, kundi isa katuparan. So ibig sabihin, pag isa katuparan niya, yun yung magiging kalayaan ng kanyang bayan dahil makakalaya sila mula sa sumpa ng batas. Mula doon sa kingdom ni Satan ay makakalabas sila. Kaya lang, ilan yung nakakita yung layunin ng Panginoon sa mga Israel dahil ginamit ni Satan itong mga Pariseo, mga Sadducees at mga Escribas upang buuin itong scripture, the Torah book, na ito ay sinasabi that is sacred upang ito ay kanilang mga ituturo
na batas na kailangan sundin ng mga Israelitas. Dahil yun po ay naganap about 250 years mula nung nahulog na ang kanyang bayan. So napakahaba ng panahon na ito ay binuo nila ito, na ito'y maging tuntunin at batas na ito'y kailangan sundin ng lahat. Yung turabok. Kaya anong sabi ni Pablo? Galatians chapter 3. Nang sabi niya, basahin ko sa inyo Galatians chapter 3, verse 10. For as many as are of the words of the law are under curse. For it is written, cursed is everyone that continueth not in all things which are written in the book of the law to do them. So dahil makakalabas sila, ginawa ni Satan na himukin ang kaisipan ng tao upang ibangon itong batas na nalabag ng kanyang bayan, na ito'y nagdala ng sumpa sa kanila, ngunit dahil dumating ang Panginoong Hesus para sila ay sagipin, ay gumawa si Satan upang mahadlangan niya sila. Dahil ang sabi ng banal na kasulatan, sabi ni Pablo, na sinuman, sabi niya, ang mga gumagawa ng trabaho ng batas ay nasa ilalim ng sumpa. Kaya anong sabi niya sa mga Pharisees? Although they are perfect teacher of the law, kasi sila yung nag-implement, the Pharisees, na yung pong Jewish law ay kinakailangan, ito ay nararapat na maisakatuparan at masunod ng kanilang bayan. Noong pa man, hindi na nila nasunod nung nasa piling ng Diyos sila. Ngayon, itong kalooban ng tao, masusunod kaya nila? Ang sabi ng banal na kasulatan ni Pablo, na kung ito'y susundin nyo, sabi niya, at isa lang ang hindi nyo nagawa, you violate the whole law. Kaya lahat ay nasa ilalim ng sumpa kapag ito yung gagawin ninyo. Kaya doon, inilatag ni Satan yun para mahadlangan niya. Kaya sabi ng Panginoon sa mga para sa iyo, sa Matthew chapter 23, binabasa ko na para malaman ninyo yung mga basihan. But woe unto you, scribes and Pharisees, hypocrites, for you shut up the kingdom of heaven against men. For you neither go in yourself, neither suffer you them that are entering to go in. Nung andito ang Panginoon para ilid na yung kanyang bayan, para maglakbay sila tungo doon sa Day of Regeneration, pero dahil doon sa kanilang doktrina or tradition concerning yung katuruan sa batas, na ito'y kanilang i-declare that this na yung pagpasok doon sa na ito'y secret, dahil yung pagpasok nila doon sa templo ay secret, using the law, using the Torah book. Kaya walang magawa itong mga Israelitas kundi sumunod, dahil doon sa kanilang pagkapanganakan dito sa mundo, nung andito ang Panginoon, karamihan sa kanila, hindi na nila alam kung ano yung mga nangyayari. Yung mga event or historical na event na nangyari from the beginning up to that time na naipanganak sila. Di nila alam. At ang nagkagisnan nila yung mga turo ng mga Pharisees concerning yung scripture, na ito yung sinabi ng Panginoon na ginamit nila ito para lagyan ng harang ang kaharian ng langit laban sa mga tao. Mahadlangan silang makapasok. So yun po yung ibig sabihin. Kaya nasa sumpa na nga, gumawa ng paraan si Satan para mapanatili yung kanyang bayan sa loob ng kanyang kingdom.
Kaya makikita po ninyo, nung pumunta ang Panginoong Yesus in the cross of Calvary, at nung sinabi niya, it is finished, ibig sabihin doon na-establish na ng Panginoon, na-fulfill na niya yung batas, the law and the prophets, in behalf of Israel. Kaya dito, nung bumulwak ang kanyang dugo, yung wall ng kingdom ni Satan, bumagsak na katulad ng Jericho. Bumagsak, kaya itong kanyang bayan, malaya nang lalabas. Alam ng Panginoon yon. Kaya sabi niya, for God so loved the world. Dahil maidadamay na ang lahat ng mga tao na nandun sa loob ng kingdom ni Satan, na malaya na silang hahakbang palabas. Kaya yun yung sinasabi ng Panginoon, if the Son of Man has set you free, you are free indeed. Ibig sabihin na tayo bilang Gentile by nature, ito hindi ibig sabihin na malaya ka na, pag namatay ka pupunta ka sa langit. Hindi, kundi ibig sabihin, ito binukas ng Panginoon ang pintuan ng langit at ibinigay yung divine amnesty na sa ating pong paglalakbay ay sa ating freedom of choice ay kinakailangan pumasok na tayo in His kingdom dahil binuksan na rin ng Panginoon yon upang katagpuin the risen Christ. Para yung sumpa ay madimulis sa ating mga buhay. Dahil siya, ang Panginoong Yesus lang ang makakatanggal yun. Dahil ito yung kapanganakan natin, kahit na anong pagdurusa. Kaya makikita po ninyo, punta ka sa ospital. Makaraan ng ilang panahon, babalik na naman yung sakit. Dahil yan yung sufferings. Because of that buhay na ito ay pinaghaharian ni Satan, itong naisumpang buhay. Katawan. Kaya lang may kaisipan tayo na magdesisyon upang ma-overcome natin ang nilalaman ng ating katawan na iminotivate ni Satan. Dahil ang layunin ng Diyos kung bakit may katawan na inilagay ng Diyos kasi magiging tahanan lang sana ng tao. At yung spirit mula sa Diyos, ito yung dapat pinakamaster ng tao. Kaya itong katawan, slave lang sana. Kaya lang siya yung naging hari dahil si Satan na po ang nakahawak. Kaya lang nakasumpa ito, ibig sabihin, kamatayan. Meron na pong naitakda na panahon, di mo alam kung bukas o kailan. Pero naging mortal na ang physical na katawan. Bakit? Dahil ito yung bahagi ng sumpa sa buhay natin. Na ito'y tinatrabaho ni Satan para mga kaluluwa ay makasama niya sa pagdating ng paghahatol ng Diyos sa kanya na madala sa apoy ng impyerno in the day of Armageddon. Yung physical na katawan may kamatayan yan. Pero ikaw na tao na nakabilanggo dyan sa naisumpang buhay, wala kang kamatayan. Kaya kapag namatay yung bilangguan na yan, sa impyerno ka na pupunta dahil yun, yung destiny ng master na si Satan na siyang nagkaroon ng legal authority to exercise his dominion through our physical body, being a Gentile. Kaya makikita ninyo na nung malaya na sana na ito'y lalabas. Kaya nga anong sabi ni Pablo? Napakaliwanag po. Nang sabi po ni Pablo sa Romans chapter 3, lagi kong binabasa ito. Nang sabi sa 19, ngayon sabi niya, alam na natin na anumang mga bagay na sinasabi ng batas ay sinasabi niya sa mga nasa ilalim ng batas, which is the Jew. Sa kanila ipinagkaloob yung batas. Sa kanila lang. Kaya nga nagkasala sila. Pero tayo, hindi nagkasala, kundi namumuhay tayo sa kasalanan, sa batas ng kasalanan at kamatayan. Kaya ang sabi dito, that every mouth may be stopped and all the world may become guilty before God.
kung itong batas, kung itong binangon ng mga Pharisees concerning yung batas na yung sinasabi ni Pablo in 2 Corinthians chapter 3, napakaliwanag po na ang sabi niya, but there, ngunit ang kanilang kaisipan ay nabulag dahil sabi niya, hanggang ngayon, sabi niya, nananatili sila, sabi, yung belo na hindi naalis sa kanila sa pagkakabasa ng Old Testament na ang veil na ito ay may aalis lamang ni Kristo. At maliwanag pa rito na sabi po ni Pablo in verse 6, 2 Corinthians chapter 3, who also has made us able ministers of the New Testament, not of the letter. Hindi na po yung nasusulat. Dahil yung Biblia, ang tawag doon ay Biblos or the letter. Ibig sabihin, ito yung nakolekta na mga sulat na pinagsama-sama sa isang libro. Nang sabi po ni Pablo, not of the letter but of the Spirit, for the letter kill. Yung mga nasusulat pumapatay. Ngunit ang Espiritu nagbibigay buhay. Kaya ito yung nagsilbing harang na naman. Para yung sumpa, dahil doon sa pagtangkilik, sa kasulatan, na hindi mo natagpuan the risen Christ, ay ito yung muling ibinabalik yung sumpa o bilangguan mo kay Satan. Although nawala na yung pader, ngunit ito ang nagsilbing harang para hindi makita ang kaharian ng langit. Sabi ng Panginoong Hesus. Kaya anong sabi niya sa mga Paraseyo? Ang ama ninyo ay ang demonyo. Pero sila nagsasabi that the book is sacred. It is holy. Pero ano ba ang holy na tinatawag? Hindi doon sa laman. Hindi doon sa naisumpang buhay. Na ito ay kinalalakipan ng pag-iisip ng tao na naging self-righteous. Kundi, ang holy ay yung matransform tayo from the carnal life and carnal mind into a spiritual mind. Hindi dahil nababasa mo yung Biblia, spiritual ka na. Kung tutuusin, kung titingnan po natin, iba yung mga disipulos niya, yung mga naunang mga bayan niya, na nakakita sa kanya, nakasalamuhan nila. Hindi lang nabasa ni si Kristo, si Jesus, kundi nakasalamuha sila. Hindi pa nila naunawaan kung sino si Kristo. How much more na ikaw lamang ay nabasa mo? Na hindi mo nakasalamuha personally ang Panginoong Hesus. Kundi nabasa mo lang, nabalitaan mo lang at naniwala ka na ganito, pero di mo naman sabi ng Panginoon, di ka naman pumunta sa akin para magkaroon ka ng buhay. Ang hirap baliin yung mga kaisipan dahil pinagtitibay ni Satan yan para yung sumpa ay manatili sa buhay ng tao. Pagkatapos dinagdagan pa ng mga Roman Empire dahil sila yung dala nila itong scripture, dala nila itong tradition. Na yung mga Roman Empire ay itong mga Hudyo o mga Israel ay nasa ilalim ng kapamunuan ng kaharian ng Roman Empire. Kaya makikita ninyo, dinagdagan nila para mailihis lahat ng mga tao. At si Satan mapanatili niya na bilanggo na ang tao, bagamat nagtagumpay ang Panginoon Jesus na wasakin yung pader. Gumawa si Satan. Kaya itong mga Roman Empire ay kanilang inorganize na mag-itayo nila that universal church sa buong mundo, which is Catholic Church, Roman Catholic Church. Noong 30 AD, dito na po nag-umpisa na mag-implement sila, gumawa sila ng mga doktrina
na ito ay sumisira na sa tunay na kahulugan ng pagdating ng Panginoong Hesus, na dito umalipin sa lahat ng mga tao dahil yung mga sinasabi ng Panginoon in Deuteronomy, yung paggawa ng mga larawan at mga ribulto at pagtawag sa mga patay ay kasumpa-sumpa, sabi rito, at yun, yung ininitiate ng mga Roman Empire para mapanatili yung sumpa sa buhay ng tao. Kaya makikita ninyo yung Pasko malapit na. Wala naman sa Biblia yan eh. Kung sa standard ng tao sasabihin, isineselebrate natin yung kapanganakan ng tagapagligtas. Ang tanong, naranasan mo ba yung layunin ng kanyang kapanganakan? O ginagamit na lang yung kapanganakan para makahingi ng pera o ano paman? Dahil ang nag-imbento nito ay ang Roman Empire nung panahon ni Emperor Constantino. Nung year 336 AD, that is 4th century, after na makanon na ito ay ma-establish nila yung kanilang global hierarchy through universal church or Roman Catholic. Kaya makikita ninyo, ang daming naalipin. Wala nang hinihintay ng tao kundi yung December 24 and 25 na lang para tangkilikin yung kapanganakan ng Mesaya. Kaya sumpa ang dala ng buhay nito dahil makikita po ninyo, December, ano ba yung Christmas? Ang ibig sabihin ng Christmas na ito ay na-impose noong 10th century ay Christus Christmas, Christus Maise ang ibig sabihin sa Latin word. Ang ibig sabihin yon, Mass of Christ. Christ Mass ang ibig sabihin nun. Na ang daming tumangkilik. Pati itong mga evangelical church, pati lahat ng mga malalaking mga Christian organization, tinatangkilik yung inimbento ng mga Roman Catholic para ilihis yung tunay na layunin ng kapanganakan ng Panginoong Hesus. Na yung kanyang kapanganakan ay hindi upang tangkilikin yung araw ng kanyang kapanganakan, kundi upang tangkilikin yung dahilan kung bakit siya pinanganak, ay upang yung kanyang kamatayan ni cross, in-implement that new covenant for His people, for their regeneration. Dahil yung panahon na yon, nang kanya pong inimplement ito, nagpunta sa cross, namatay, umakyat sa langit, at bumaba siya para to enthrone Himself in the mortal being of His disciples and all the people, maging tayo'y mga Gentile na susuko sa Kanya in order to enthrone in our mortal being. At idamit sa atin yung Kanyang biyaya, the grace of God, which is the Holy Ghost. Nakukumpleto sa ating pagkatao para mawala yung espiritu ng sumpa na ito'y dala ni Satan. Kaya lang, anduroon, niyakap ng tao, Christmas malapit na. Binibilang kung ilang araw pa darating na. Nasa TV pa yan. Pero ang pinaka masarap na panahon, kapag natagpuan mo the risen Christ and He enthroned Himself into your mortal being, na yung sabi ng banal na kasulatan, in the presence of God there is fullness of joy. Hindi joy to the world na ito ay naglalasingan, nagkakainan dahil pagkapanganakan. Ano ba kayo? Ganyan na lang ba ang pagtingin ninyo sa kabanalan ng layunin ng kapanganakan ng Panginoong Hesus? Kasumpa-sumpa ang nakikita sa buong mundo, na ito upang yurakan ang karangalan ng buhay na Kristo dahil sa mga pinaggagawa ng mundo. At yun, yung gustong ipahayag na pagharian ng mga Roman Empire.
At sinundan pa nito yung pong All Saints Day na noong panahon, noong 7th century, about 604 AD, na nung i-dedicate ni Pope Boniface IV yung pansyon ni Mary doon sa Vatican. Nung i-dedicate niya, dito na nag-umpisa na lahat ng mga sasanto ay kinakailangan dito na magdasal ang tao. Nandun na yung kanilang mga lamina na sinabi doon sa Exodus na huwag kayong gagawa ng anumang larawan o inukit na larawan na nasa langit, nasa ibabaw ng lupa at nasa ilalim ng lupa. Dahil sino man ang gagawa nito, sabi ng Panginoon, ay ipapasyal ko ang kasalanan ng iyong mga magulang sa iyong mga anak hanggang sa iyong mga apopohan. Kaya magkikita ninyo kung yung mga magulang ninyo ay lasinggero, hanggang sa apopohan ay lasinggero. Dahil yung sumpa ay dumadaloy. Dahil sa pagtangkilik sa mga bagay na ito ito ay pinutol ng mga Roma ni Satan para mailihis ang tao na mayroong mabubuo ng tao na magkakaroon ng direct access to the Father. Ephesians chapter 2. Kaya hindi nakita ng tao. Kaya ang ginagawa nila maging doon sa Quiapo. Yung itim na Nazareno, kung anong ginagawa, pinupunas yung mga... Pero hindi nila alam na yung kanilang ginagawa ay trabaho ng demonyo. Dahil karnal pa rin ang mga bagay na ito. Makikita natin doon sa Romans chapter 8 verse 6 to 7. Ang sabi rito, to be carnally minded is death, but to be spiritually minded is life and peace. Because the carnal mind is enmity against God. Pagka sinabing enmity, ito ay kaaway ng Diyos. Yung mga kaisipang karnal, for it is not subject to the law of God, neither indeed can be. So dito po, yung karnal na pag-iisip ay yung bahagi ng sumpang buhay. Na ito yung iniisip na lang, kaya karnal. Kaya makikita po ninyo, yung sinasabi ng Panginoon pa nung unang panahon sa kanyang bayan na huwag kayong gagawa. At anong sabi sa Deuteronomy chapter 7? Nang sabi niya huwag kayong gagawa, yung kanilang Diyos, sabi niya na mga inukit na mga larawan o mga larawan ay sunugin nyo ng apoy at huwag nyong pag-imbutan ng mga pilak o balitok na nakapapaloob sa kanila. At huwag kayong magpapasok ng mga ganito o itong karumal-dumal na mga bagay na ito sa inyong mga tahanan, sabi, upang hindi kayo ang pagbagsakan ng sumpa na nasa kanila dahil ito ay isinumpa ng Diyos. Kaya sabi doon, abhor it, ibig sabihin na itakwil mo, isumpa mo ang mga bagay na yan. Yun sinabi ng Diyos noon, pero ibinangon ni Satan through Roman Catholicism. Kaya wala nang ginawa. Yung mga simbahan kundi napupuno, pupunta, pero paglabas lasinggo o ano pa man mga paggagawa dahil yung sumpa ay hindi po naalis kundi yun po yung layunin ni Satan para manatili na ang tao ay nagkakawatak-watak maging sa pamilya. Sinundan pa nung 10th century, nung itayo naman ni Saint Odilo ng France, concerning yung pong pag-alala sa mga patay, All Souls Day, noong 10th century. Pero sinasabi ng banal na kasulatan, huwag kayong tatawagin ng mga patay. Pero anong ginawa ng tao? Pupunta ka sa sementeryo para sasabihin, mahal kita, andito ako, kakausapin mo yung mahal mo sa buhay. Wala na pong yung mahal mo sa buhay sa sementeryo. Dahil once na namatay ka physically, yung kaluluwa, ikaw na tao, lalabas ka na rito at diretso na pupunta doon sa destiny mo. At hindi doon sa sementeryo.
Ang mga nandun sa sementeryo kaya pinagbabawal ng Diyos ay yung pong mga familiar spirit, puro mga demonyo na nanlilin lang sa mga tao. Eh makikita ninyo sa buong mundo, ang daming umuuwi dahil lamang gustong makita yung mga libingan. Eh ano pang makikita mo yan? Lupa na yon. Kaya sabi, pinahalagahan nila yung mga patay dahil yun yung turo ni Saint Odilo, mas higit na pahalaga mo yung patay kaysa yung buhay. Noong buhay, ayaw mong kausapin, noong buhay, kinamumuhayan mo, pero nung namatay, iiyak-iyak ka. Tapos pag birthday, pinaghahandahan mo pa. Sabi ko nga, makita nyo yung sa kalsada, dahil kay Odilo, dahil sa Roma, nalihis ang mga tao na dapat ang mahalaga yung buhay habang may pagkakataon na magdesisyon. Pero kung kapatay ka na, yung sinabi sa Hebrew 9:27, minsan lang binigyan tayo ng Diyos ng karapatan mabuhay sa daigdig nito pagkatapos paghuhukom. Ibig sabihin, once na namatay ka na physically, kung alin yung pinili mong destiny, doon ka na pupunta. Yun na yung hukom sa buhay mo. Ikaw ang maghuhukom sa buhay mo. Habang meron kang pagkakataon, gawin mo. At maraming mga Kristiyano na nakikiisa pa rin sa ganito. Nabasa ko doon sa Facebook, nang sabi nila, this is a great evangelism. Napupunta ka sa sementeryo para makapag-evangelize ka. Pwede ka bang makipag-evangelize kung nakikita nila na ikaw ay nakikipag-compromise? Kahit sabihin mo na layunin mo mag-evangelize doon, hindi roon, kundi pabayaan mo umuwi sila at lumabas, doon ka magpahayag. Hindi yung pakikipag-compromise mo. At noong 19th century, noong ibangon, impose ng mga Roman Catholic concerning yung Semana Santa. Na inimpose nila yung mga holidays. Ang sabi nila upang ipakita raw, to commemorate, ibig sabihin, to commemorate ay upang gunitain the passion na ginawa ng Panginoon in the cross of Calvary. Pero makikita mo yung mga palaspas, wala namang buhay yung mga kinakarap. Isinasadrama ang lahat ng bagay na ito'y karimarimarim sa harapan ng Diyos. Dahil inuulit ko, pumunta ang Panginoong Hesus in the cross of Calvary, hindi upang mag-iwan ng kasaysayan sa kanyang ginawa, kundi upang merong continuity from that day na punta ang Panginoon Hesus in the cross of Calvary, na makikita sa buhay ng mga tao the passion na kanyang ginawa from that century up to the end of time. Hindi yung isa sa drama. Pagkatapos ang dami pang mga organization nagsasabihin, tayo na ay magkaroon ng last 7 words ng Panginoon. Kailangan maunawaan ninyo that 7 last word of Jesus is only addressed to Israel. Hindi po sa inyo. Dahil tayo po ay naibukas lamang ang pintuan ng kalangitan nung sinabi ng Panginoon kay Pablo na inilabas kita mula sa mga Hudyo at mga Hintil at ipapadala rin kita sa kanila upang buksan mo ang kanilang mga mata dahil binulag nila dahil sa kanilang tradisyon, theological tradition, at itawid mo sila mula sa kadiliman tungo sa liwanag at sa kaharian ni Satan tungo sa kaharian ng Diyos. Kaya makikita po ninyo na maraming mali kung bakit ito'y ginawa ni Satan
maging yung patuloy na dinala Biblia ay ginawang katuruan kasi yung first century yun lang dagdag doon sa Torah book. Na di natin alam na ito'y nagdadala ng sumpa sa lahat na tumatangkilik. Kaya nga itong Biblia ay sacred kapag ito'y nagamit mo, matagpuan mo the risen Christ. Hindi yung mabasa mo at angkinin mo kung ano yung mga nasusulat, hindi. Kaya ang mga tao nananatili sila sa sumpa. Yung kanilang kaisipan ay andun na nakukondisyon dahil sa mga katuruan. Kaya nga sabi ni Pablo, my words and my preaching are not from enticing words of man's wisdom. Hindi yung galing na magsalita yung tao. Hindi kung ano-ano yung mga pinagsasabi ayon sa kanilang interpretasyon sa nasusulat. Kundi yung, ang sabi rito, na kinakailangan, makatawid tayo. Kaya nga sinabi ng Panginoon sa mga Paraseyo, Matthew chapter 5 verse 20, unless you surpasses the righteousness of the Pharisees, the same you cannot enter the kingdom of God. So ibig pong sabihin na maliban, sabi ng Panginoon, maliban kung hindi kayo makakatawid sa katwiran ng mga Paraseyo, pare-pares kayong hindi makakapasok sa kaharian ng Diyos. And the righteousness of the Pharisees is the righteousness of the law. Na ito'y nagdala ng sumpa sa kanyang bayan. Ganon din ngayon, the modern Pharisees and the modern Sanhedrins. Na kapag hindi mo matawid yung kanilang karunungan at dito ka nabilanggo, hindi mo na makikita ang kaharian ng Diyos. You must deny yourself. Dahil kung nabasa mo ang banal na kasulatan na meron pong Kristo, Jesus na nagpunta sa cross, nabasa mo, namatay, umakyat sa langit pero bumaba. At ang sabi sa Matthew 25 verse 31, to enthrone Himself, to sit at the throne of Him, to sit at the throne of His glory. Ibig sabihin, mga tao na ito ay nakatawid at natagpuan siya. Kaya sa kanya, pag natagpuan mo, yung sumpa, dito siya na yung puputol. Dahil yung mga espiritu na ito'y nagmanifest sa buhay mo, sa katawan mo, ay mapapalitan ng kanyang espiritu, and that is the Holy Ghost. Kaya yung sumpa mawawala at magkakaroon ka ng buhay. Kaya maliwanag po yung sinasabi ni Pablo, na ang sabi po niya rito, who also has made us able ministers of the New Testament, the gospel, not of the letter. Hindi po yung kasulatan, but of the Spirit, for the letter killed. Pumapatay yung mga nasusulat. Kung ito ay gawin mong katuruan at doktrina. Pero kung ito ay magiging informative sa iyo, ma-inform ka concerning the existence of the risen Christ, then hanapin mo kung nasaan siya at nandyan lang sa tabi mo. Tinitingnan ka kung gaano mo kasuklam-suklam yung kinapanganakan mong buhay, yung sumpang buhay, upang maging karapat-dapat ka na sumuko sa Kanya dahil wala nang halaga yung pinagmulan mo. Ganun lang naman, kaya sabi ng Panginoon na, anong sabi niya, na kailangan isumpa mo. Kaso ipinaglalaban pa rin natin kasi matatanggap sa panahon na napakahaba mula pa nung 1st century hanggang ngayon na yung theological tradition ay ito ay naituturo at nagpasalin-salin na ito ang niyakap ng buong mundo. Kaya ngayon may magsasalita at sasabihin
Hindi sila nakikinig. Sa bagay, sabihin ko sa inyo, si Noah, iilan lang ang nakinig sa kanya. Sa dinabi-dabi ng tao nung magbigay siya ng babala. Ito ay sinasabi ko dahil ito ay isang mandato na ang sabi ng Panginoon na sound the alarm in the holy mountain. And sabi niya, unveil the reality of the truth. Sumusunod lamang ako doon sa kautusan ng Panginoon na gagawin at nasa sa inyo kung maniwala kayo o hindi. Dahil hindi po ito mahirap gawin, ang pagsuko lang ang mahirap kung hindi natin mabibitawan yung batas ni Satan concerning the lust of the flesh, the lust of the eyes, and pride of life. Kaya mga minamahal na mga kapatid, kailangan po na maputol na po yung sumpa. Kailangan na lahat ng ginagawa natin dito ay gamitin natin for God's glory. Hindi yung magsaya ka dahil marami kang pera. Hindi yung magsaya ka at sasabihin mo, praise the Lord, hallelujah. Ginawa mo pang compromiser ang Panginoon. Pwede mong gawin at magpasalamat. Ang pagpapasalamat mo ay yung pamumuhay mo, pagtanggap mo the grace of God, at ito yung nakikita ng Diyos na naidamit sa iyo. Yun, the greatest thanksgiving that you can do para sa Panginoon. Hindi yung nasa bibig mo yung pasasalamat, yung buhay mo nadamitan ng kanyang kaluwalhatian. Na ikaw yung kanyang magiging trono habang ikaw ay nabubuhay sa daigdig na ito. Yun lamang po at magandang gabi po sa inyong lahat. At isang mapagpalang araw sa lahat ng mga nasa abroad. Sana po ang bawat katotohanan na ito ay magbigay linaw sa inyo na hindi na tayo mabilanggo sa kingdom ni Satan. Kailangan ma-release na po tayo from captivity of Satan's domain. Mahal kayo ng Panginoon, katagpuin nyo siya. Nandyan lang sa tabi nyo. Bitawan nyo na kung ano yung mga religion o ano yung mga bagay na nalaman ninyo sa mga karunungan ng tao. Kailangan bitawan ninyo na at pumasok na kayo in the presence of the risen Christ. Father, thank you for this day, O God Almighty, that you have given us again. I pray, Lord, na ito ay magbubukas at ng pintuan sa lahat ng mga nakarinig at mga makakarinig pa, na makilala nila ang kanilang mga sarili, Panginoon. That na kami po, Panginoon, Lord God, ang aming pong bahagi lamang sa iyo, Panginoon, at kung makatawid kami at makilala ka at magkasuko kami sa iyo, Panginoon. Yun lamang po dahil ito lang ang magbibigay ng jurisdiction mo sa aming mga buhay. Kaya po, dalangin ko na ito, Diyos, ang magbigay linaw sa lahat. Bendisyonan mo po ang lahat, and I pray, Lord, to keep them at ilayo mo sa anumang tukso at ramdaman ng lahat. In Jesus' name. Father, we thank you. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen.